panganay at kaibigan niya raw ang komentarista. Ayon sa gobernador, paano pag galit pa siya? Paano pag hindi pa niya friend? Ayon sa gobernador, nagalit na umano daw siya nang sabihan daw siyang nangingialam sa mga mamamahayag sa gitna ng kanyang pagsalita sa mali umanong or pagsita sa mali umanong impormasyong ibinalita ng istasyon. Pagsasampa naman ng reklamo si Tabanganay laban sa gobernador. Samantala, kinundi na naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang di umano'y pag-atake ni Governor Baak sa radio commentator. Kung kaibigan ko ganyan, wala na akong kaibigan na lang, di ba? Baka maging friends. Tsaka nasa itsura niya nasa mukha niya na parang nagulat siya, natatakot siya na what if it's, di ba, it's more than that? What if papatayin siya? Ano kaya CCTV kaya yan? Ba't parang nag-change mo siya ng angulo? Zoom-zoomin lang. Parang, Tsaka tingnan parang pinipigilan nila si pinipigilan, tapos parang dinuduro-duro siya. Wow. Okay siya kaibigan. Oh, no. Wow, okay. May proof na sila bigla, may video sila eh. Oo nga. Yan hindi inaasahan ng gobernador. Ayun. Meron. At matapos sa matinding tagtuyot, baha naman ang sumasalanta ngayon sa ilang probinsya sa China. Kung dati natuyo ang mga ilog at lawa na konektado sa Yangtze River, sa biglaang pagbuhos naman ng ulan, daang-daang bayan doon ang apektado ngayon ng pagbabaha na sumira sa mga kabahayan at gusali roon. Libo-libo na rin ang pinalika sa kanilang mga tahanan at may 14 na nawawala. Sa Guizhou Province, nasira ang mahigit 100 gusali at binaha naman ang ekta-ektaryang bukirin. Sa isang syudad naman sa Hunan Province, hindi bababa sa 16,000 ang inilikas. Pero simula pa lamang ito ng pagbuhos ng ulan doon na inaasahan ng mga meteorologists na titindi pa sa mga susunod na araw. Iba-iba lang ng bansa eh, no? Yung mga ganyan mga sakuna trahedya eh. Palipat-lipat siya. At samantalang lipat naman tayo sa ating balitang sports, wagi ang Philippine National Rugby Union Team o mas kilala bilang Philippine Volcanoes sa laban nila kontra Malaysia. Yan, yung mga nagpa-picture, sabay hanap ng picture nila kasama yung Volcanoes. Dahil dito mananatili ang Volcanoes sa Division 1 ng Asian 5 Nations Tournament 2012. Ayon sa head coach ng Philippine Volcanoes na si Expo Mejia, confident siya makakabalik muli ang grupo sa kompetisyon sa susunod na taon. Tiwala rin si Coach Mejia na magtatagumpay ang kanyang team para makapasok sa Premier Division ng A5N Tournament sa 2013 at mag-qualify para sa Rugby World Cup Go 2014. Yeah! Oh yan, we can always be, di ba? Supportahan natin sila. Yes. Tulad ng pagsuporta natin sa ASCAL. So, go! Go guys, go Volcanoes! There you go. Lalaki ng mga mamang yan. Nagbisita sa atin dito. Bumisita sa atin. Bisita kayo ulit. Mga naglalakihang prutas at gulay, yan ang bida sa tinatawag na Pinaka-Contest sa Rosario, Batangas. Bahagi ito ng anibersaryo ng kanilang bayan at ang kanilang adikain na makilala bilang Agro-Industrial Center ng Batangas. Kanya-kanyang dala ang mga magsasaka ng mga gahigante nilang ani at huhusgahan ito ng mga hurado depende sa kanilang sukat. Ang mga nagwagi ang pinaka-upo na may habang 18.2 inches, habang ang pinaka-talong naman 10.5 inches ang haba. Ang pinaka-sitaw naman 36.5 inches ang haba at 14.5 inches naman ang binigyan ng Pinaka-Pipino Award. Panalo naman bilang pinaka-kalabasa ang may bigat na 4.35 kilos. Hindi naman nagpahuli ang mga putas at nagwagi bilang pinaka-papaya ang may timbang na 5.10 kilos. Wow! At pinaka-saging saba naman ang may haba na 34 inches. Wow. At bungang umaabot sa 214 pieces. Bawat winner binigyan ng trophy at 2,000 pisong cash prize. Ano kaya ginagawa at ilalagay nila sa mga putas sila para, di ba? Make it extra big or extra heavy. Wow, congratulations. Kailangan ko ng secret nila para sa mga plants ko sa bahay. Wow, meron ba? Meron na akong papaya, mother. Oh, yan. Yan na baka ang pinaka-papaya na yung papaya nyo dyan sa bahay. At samantala, eto naman, pasiklaban naman ang pagsagwan or sa pagsagwan ng labanan sa Sichuan Province sa China para sa kanilang Chinese Dragon Boat Festival. 25 koponan ang kasali sa karera ng mga Dragon Boat o ang kanilang magaganda at makukulay na bangka sa Songjiang River. Sinabayan naman ng mga hiyaw ng mga tao ang tunog ng drums doon. Nagkaroon din ng duck grabbing competition. Yan ang gusto ko makita. Kung saan mahuhuli mong pato, pwede mo nang i-take home. Ayan. What's for dinner? Duck. Kalat, pwedeng sumali dito. Kaya naman todo career ang mga contestants para meron silang maiulam na pato sa kanilang pag-uwi. Uy, ang sarap naman yan. Pagin ng pato. Sarap yan, Ano with bang crackers. pato? Goose? Pato? Pato or duck? Duck.
Yan, sarap. Sa mga Chinese restaurants hanggang ngayon, maraming ganyan. Oo. Masaya. At samantala, bidang-bida naman si Lady Gaga sa kanyang kasuotan na kanyang nirampa sa awards night ng Council of Fashion Designers of America sa New York City. Bago pa man dumating si Lady Gaga, usap-usapan na ang kanyang magiging forma. Pero hindi na na-shock ang lahat nang dumating siya. Suot ang kulay aquamarine na wig at ultra-high platform heels na pinag-accessorize niya sa kanyang chest-bearing mini dress na may peacock trail. Hindi na naging katakataka na ang paggawad sa kanya ng Fashion Icon Award. Dinisenyo ito ng kanyang designer na si Nicola Formichetti. Ngayong taon, kinikilala ng Council of Fashion Designers of America ang young generation sa fashion industry. She's ahead of her time. Oo. Actually, parang tinamad pa nga siya nung araw na yun eh. Oo nga. Nag-wig lang siya eh. Walang meat? Wala, nothing. Nice one, Lady Gaga. Ayan mga kapuso, magandang umaga sa inyo. Ayan, beautiful morning po. Ito na po ang ating hirit panahon mula po sa Pag-asa. Yung pong namumuong sama ng panahon na nakapaloob po sa ITZZ or Intertropical Convergence Zone ay medyo malapit na po sa kalupaan. Yan daw po ay nasa 40 kilometers east of Calapan, Oriental, Mindoro. Kaya naman po ang Visayas, Luzon at Mindanao, makakaranas po yan ng mga maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Lalo na po dyan sa may gitnang Luzon, gitnang Timog Luzon, pati rin po Metro Manila, kasama na po dyan sa mga pag-ulan-ulan na yan, pati na rin po ang Mindanao. Kaya naman po yung sa bandang Mindanao daw po dahil sa sobrang pag-uulan, ingat-ingat daw po dahil posible po ang mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Ingat! Ingat! Yung sunrise po natin ay 5:26 ng umaga pero hindi natin nakikita dahil sa itim ng kalangitan. Pero may nakikita tayong rainbow dito, beautiful. At ang ating pong sunset ay 6:24 po ng gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mga hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Alright, thank you so much, Novelia. At alam naman natin na napakalaga ng mga libro sa pag-aaral para mamulat ang isipan ng ating kabataan. Kaya ang misyon ng unang hirit ngayon sa isang paaralan sa Navotas, maayos ang kanilang silid-aklatan o ang library. Nasa kapitbahayan na elementary school ngayon si Drew Arellano. Drew, good morning! Binuo ko pangalan mo ah. Hi, Drew! Hi, Drew! Hi, Alam Andrew! mo, ang dami basa kong na natututunan basa. talaga from this math book, which is just the basic math one. Anyway, alam mo mga kapuso, ayon sa nakalat namin sa DepEd, tinataya mga 25.7 million students ang papasok this year. Now, 86% of that ay mula sa public school. Kaya katulad ng public school na bisita natin ngayon dito sa Kapit Bahayan Elementary School sa Navotas City, para magbigay ng serbisyong totoo dahil nalaman po namin na ang kanilang silid-aralan ay sira-sira na at hindi lang po yan. Lapit kayo dito. Kita niyo mga ibang aklat nila ay, wow, live na anay. Live na anay. Kita niyo? There you go. Dahil alam, sabi ng DepEd niya, ang dapat ideal ratio ng student to a book is 1:1. Kaya ngayon, sa tulong ng mga ibang sponsors natin, sa tulong ng mga kaibigan natin from the City Engineers Office, sa tulong ng mga CEO from the Philippines, and of course, ang aking kaibigan dito, si Arn. Hi, Drew. Ayusin natin ang kanilang Pare. silid-aralan ngayong umaga. Tama? Yes, ako nga nasusupervise si Drew eh. Boss, ako nasusupervise sa kanila para umabot kami sa deadline. Yeah. Yes. Kailan ba yung deadline natin, Arn? Mamaya. Mamaya. Kamus yan? Kaya mamaya, bago matapos mo, makikita po natin yung major improvement ng kanilang silid-aklatan o ng kanilang library sa aming pagbabalik dito sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. See you guys later. Hoy! Ano? Jordan! Boss, konti bilis naman. Nakabot tayo sa deadline ha. Okay, thank you. Mga igang tambay lang dito sa inyong paboritong morning show. Ito ang Unang Hirit! Hirit, ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman. Una
na-excite talaga ako whenever I discover new things. Lalo na pag akala mo kilala mo na, yung hindi nahihigit pa tapos biglang madidiscover mo, aba, lumilevel up pa pala. I don't need to use cubes or MSG. Kaya nga, di ba, ang tinola ko nagiging tinola magical.